Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Baligod to present additional witnesses to strengthen flood control case. Hindi natin maintindihan kung bakit may naniniwala pa ditong mainstream. Binibigyan pa rin mga kababayan ng mild aid sa media. Itong si Atty. Libito Baligod na puro yung mga sinasabi, puro sablay. Yung mga witnesses po, nagsipag-recant na. Then nag-recant yung iba, mga kababayan, magpe-present ng mga panibagong witnesses daw sa flood control. Hindi yun sa dami ng testigo, kundi sa, sa bigat ng mga sinasabi. Kung ang witness po ay nagsasabi ng totoo. Di ba po, mga kababayan, kahit isa, dalawa lang, o tatlo na mga testigo, kung yung testigo ay credible, dapat nating paniwalaan. Pero kahit pa 1,000, kung puro bayan, pagkatapos na manira ng kasuhan ng perjury, nagsipagbaliktad. Di ba, mga kababayan? Pati yung ombudsman, di natin maintindihan kung bakit pinapatulan ito. Pinapatulan pa mga kababayan itong mga witnesses at saka si Atty. Baligod. Sirang-sira na yung pangalan ng mga taong ito. Di ba po? So sa patuloy mga kababayan na pagtitiwala sa mga lumalabas, mga basurang testigo na ito, na iniarap ni Atty. Kaya hindi pinapatulan po ng Senado, yung Blue Ribbon Committee, yung hindi bogus. Pero yung bogus na Blue Ribbon, siyempre alam na natin yung motibo noon, puro politika. Binabaliktad yung kwento. Pinapatulan po itong si Atty. Baligod at yung mga tinaguriang Malita Boys. So sa patuloy na pagtitiwala dito mga kababayan, para lang mapanatili yung pantasya, inayaan ng ombudsman na mapabayaan mga kababayan yung mga totoong kaso ng korupsyon habang malayang nagpapasasa ang mga tunay na mandarambong sa kaban ng bayan. So habang po yung Department of Justice ay formal nang nag-issue ng laban kina Baligod at sa 18 mga tinaguriang Malita Boys para sa perjury at cyber libel dahil sa pag-imbento mga kababayan ng kwento, ang ombudsman na lang ang parang nagbubulag-bulagan sa desisyong ito ng Department of Justice. Sa pinakahuling ulat mga kababayan, hayagang nagbabala ang ombudsman na isasama sa kasong plunder daw ang 4 na nag-recant na testigo habang hindi sila bumabalik sa kanya. Ito po ay matapos na umamin ng mga testigo na tinakot at pinilit lang sila ng mga mismong abogado ng ombudsman para mag-imbento ng kwento laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So lumalabas, hinaharas na ngayon, tinatakot na yung mga bumaliktad. O di ba, mga kababayan? So nitong Lunes, mga kababayan, yung pinakita ko sa inyong picture kanina, ulat ng ABS-CBN. Agosto 17, pilit pang tinanggap ng ombudsman ang mga wiretap audio at saka mga screenshots na isinumiti ni Atty. Baligod upang maisalba ang mga gawa-gawang kaso. Kahit pa mismong si Baligod umamin sa media na ang mga ito ay bawal at hindi tatanggapin sa korte. Yun ang nakakapagtaka. Hindi siya pwedeng tanggapin kasi illegal. Wiretap, bakit tinatanggap ng ombudsman? So ang resulta nitong pagtanggap ng ombudsman sa mga unreliable witness ay ang pagkakanganga ng kanyang ahensya mga kababayan.
Paano ka makakapagtayo ng matibay na kaso sa korte kung ang mga testigo ay arestado dahil sa pagsisinungaling? Patay na ang kaso bago pa man magsimula, mga kababayan. Iyon ang lumalabas dito. So habang ang buong pondo po, oras at puwersa ng ombudsman ay nakatutok 24/7 sa pagpapakain ng mga politikal na pantasyang ito laban kay Martin, tuluyan nang nakalusot ang iba pang mga dambuhalang kaso sa korupsyon sa bansa. So ang banta, mga kababayan, ng ombudsman na isasama sa plunder ang apat na bumaliktad, malinaw po na maling-mali. Baliktad, mga kababayan, at maling-mali, labag, mga kababayan, sa hustisya. Kasi nga po, sa karaniwang sitwasyon, kapag ang isang testigo po ay umamin na tinakot o binayaran lang siya para mag-imbento ng kwento po, ang tamang akbang ay pakinggan ang kanyang bagong salaysay para malaman kung sino ang utak sa panggigipit. That should be the normal reaction po. Abnormal, abnormal po yung naging reaction ng ombudsman. So imbis po na aminin ng ombudsman na palpak at fake ang kanilang hinawakang ebidensya, binalingan pa nila ang mga testigo. Di ba? So para silang abusadong asindero na nagsabing sumunod ka sa kasinungalingan ko, kundi ipapakulong kita. So pinapakita dito, mga kababayan, na hindi katotohanan ang habol. Hindi po katotohanan yung habol nila, kundi ang protektahan ng sarili nilang mukha mula sa pagkakapahiya. Kasi bumaliktad yung mga testigo eh. Di ba po? Ayaw nilang mapahiya kaya pinipilit na bumalik sa kanila yung apat na nag-recant. That is illegal coercion and intimidation, mga kababayan. So ang opisyal na pahayag na ito ng ombudsman na isasama sa kasong plunder ang mga saksing nag-recant ay isang tahasang krimen, mga kababayan, ng grave coercion sa Article 286 ng Revised Penal Code at paglabag sa Anti-Graft Act, Republic Act 3019. Maigpit kasi po na pinagbabawal sa batas na gamitin ang kapangyarihan at ngipin ng gobyerno upang pilitin o takutin ang isang testigo na manatili sa isang falsipikadong affidavit. Violation din po yung anti-wiretapping law, Republic Act 4200. Kung totoo ito, ng pagtanggap at paggamit ng ombudsman sa mga isinumiting wiretap na audio ni Atty. Baligod nitong Agosto 17 ay isang direktang paglabag po ito sa batas. Sa ilalim kasi, mga kababayan, ng fruit of the poisonous tree doctrine, ang anumang ebidensyang nakuha sa illegal na paraan ay walang legal na halaga, walang value siya. Ang pagpipilit po nila na gamitin ito, patunay na handa silang lumabag sa batas para lang sa kung anong agenda nila, mga kababayan. So sa ilalim naman ng Republic Act number 6770, Ombudsman Act mismo ito, mga kababayan, ang ahensya ay may mandatong habulin ang lahat ng korupsyon ng may patas na pagtingin. So ang pag-abandona sa mga lehitimong kaso para lang mag-focus sa isang discredited na po na masasabi natin at perjured na kaso ay isang malinaw po na dereliction of duty, pag-abuso sa tiwala ng publiko. So ang ombudsman, mga kababayan, yung katotohanan parang tinalikuran na nila. Nandyan sila sa politikal na pantasya. Parang yun ang pinapanindigan, mga kababayan. Yung basurang circus na to na ginagawa ng grupo po ni Atty. Baligod, I think kailangan po na ibasura na po ito.
Ito ring report ng ABS-CBN. Wiretap po yung ebidensya. Baligod said they will also present screenshots and recorded conversation to support his bribery allegations. He acknowledged that these are inadmissible as evidence under the wiretapping law, which also penalizes recording conversations without the consent of all involved. Nag-wiretap sila mga kababayan. So, that is inadmissible. Pero yun ang tanong, bakit inalaw yun? Tinanggap ng ombudsman. Why? Di ba? Kaduda-duda. Mga kababayan ang ginagawa nila. Anyway, subaybayan na lang natin mga kababayan yung mga developments ng balitang ito at babantayan natin. Siyempre. Ako po si Dante Maravidas. Bye-bye. God bless.